Matapos nga po mga idol na matalo ang Minnesota Timberwolves kahapon, mismong si Anthony Edwards na nga po ang nagsabi na siya nga daw ang may kasalanan sa kanilang pagkatalo since sa simula pa lang medyo off na nga po agad ang kanyang enerhiya na siyang rason bakit napabayaan niya ang kanyang mga kakampi. Alam nga po niya na maraming umasa sa kanyang magiging performance sa Game 3, ngunit lahat nga po ng mga ito ay kanyang nadismaya matapos ang kanyang malamyang simula. Pero ayon nga po sa kumalat na usapin ngayon sa internet, ang pagkatalo nga po ngayong araw ng Timberwolves ay karma nga daw kay Anthony Edwards nang sabihin ito sa kanyang interview noong nakaraang araw kay Malika Andrews na ayaw nga po niya na maging next Michael Jordan. Mas gusto nga po niyang magkaroon ng sariling pangalan at estilo since mas magaling nga siya pagdating sa shooting sa 3-point line. Yes mga idol, simula nga po nang naging pahayag na ito ni Edwards, marami nga po agad ang bumatiko sa kanya gayong parang pinapalabas nito na walang shooting sa 3-point si Michael Jordan. Kaya deserving lamang nga daw nito na matalo sa Game 3 laban sa Denver Nuggets. And speaking of Denver Nuggets, pagkatapos lamang nga po mga idol ang nakakadismayang performance ng kanilang point guard na si Jamal Murray sa Game 1, Game 2, tuluyan na nga po siyang nakabawi sa Denver sa kanilang Game 3 matapos siyang magtala dito ng 24 points sa kanyang 11 out of 21 shooting. At kasabay nga ng naging performance nito, sinabi nga po niya na ginawa lang naman nga po niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan ang kanyang kupunan. Sinabi rin naman ito sa kanyang post-game interview na wala siyang pakialam kahit man binabati ko siya ng mga fans ng Minnesota sa loob ng Target Center. Alam rin naman nga po niya, deserve ito dahil sa kanyang ginawa kaya tinatanggap na lamang nga niya. Yes mga idol, tanggap nga nito ang kanyang pagiging villain sa loob ng Target Center at dito nga siya huhugot ng lakas upang matalo ang Timberwolves. Bale, nakafocus rin naman siya ngayon sa kanilang plano na maitabla sa 2-2 ang serye upang sa ganoon tuluyan nilang makuhang muli ang home court advantage para sa Game 5. Samantala, kagaya nga po ng naibalita ko sa inyo, willing ang Los Angeles Lakers na bigyan si LeBron James ng kahit anumang klase at kahit gaano mang kahabang kontrata basta't manatili lamang siya. Yes mga idol, si LeBron na nga po ang bahala kung gaano katagal maglalaro sa Lakers hanggang siya ay magretiro. Ngunit bagamat man handa ang Lakers na gawin ng lahat ng kanila makakaya, hindi para naman magiging madali para sa kanila na papirmahin ito ng kontrata. Sa katunayan, ayon nga sa ibinulgar na balita ni Jovan Bohan ng The Athletic, magdedesisyon nga po si LeBron sa kanyang natitirang player option pagkatapos ng NBA draft. Kaya magdedepende talaga kung pipirma siya ng kontrata sa Lakers o hindi na sa magiging kalagayan ng kanyang anak na si Bronny James sa draft night. Sa madaling salita, kung makukuha nga po ng Lakers si Bronny James sa draft, inaasahan kukunin nito ang kanyang player option at posibleng kumuha pa siya ng bagong contract extension. Ngunit kung hindi nga nila yan magawa, malaki ang posibilidad na umalis ito sa Lakers at lumipat ng ibang kupunan na nangangamoy na ito na nga ang magiging desisyon at kalalabasan ng kanyang off-season. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.